Maraming salamat sa inyo. Inspector! Ha? Ang sabi sa coffee shop hanggang 8 p.m. siya nandoon kagabi. Nakausap ko na rin itong bar. Dumating siya rito ng 8:30 at uminom hanggang hating gabi. Ang ibig sabihin nito, mayroong alibi si Mr. Saruhashi. Paano kaya nangyari yon? May kakaiba sa impormasyon dun sa lighter. Kung ninakaw nga yun ni Mr. Kusaka, bakit walang nakitang fingerprints niya? Oo, naisip ko rin yun. May motibo at may ebidensya. Pero paano may alibay siya? Oh, teka, sandali lang. Posibleng siyang gumawa. Umalis siya ng coffee shop ng 8 p.m. At dumating siya rito ng 8:30 p.m. Kung ganon, may nawawalang 30 minutes sa pagitan ng mga oras na yun. Ngayon? Sabihin nating hindi totoong umuwi siya pagkagaling sa coffee shop. At sa loob ng 30 minutes na iyon niya pinatay si Kusaka. Kung ganoon, hindi dito sa Beka ginawa ang krimen, kundi sa pagitan ng Taito at Beka Station. Kung ginamit niya yung 30 minutes na iyon, pwede siyang pumunta sa gitna. Doon niya ginawa ang krimen. At pagkatapos noon, makababalik pa rin siya ng Beka ng 8:30 p.m. Kaya kung ito nga ang nangyari, hindi 8:40 p.m. ang totoong oras ng pagpatay, kundi mga bandang 8:15. Imposible yon, Takagi. Ano? Nakaalis si Mr. Kusaka ng Taito Station ng 8:10. 5 minutes pagkalipas noon, 8:15, si Mr. Kusaka nandito pa malapit sa Taito at malayo pa sa pagitan. Sa pagitan ng 30 minutes na yon, imposibleng makapatay, lalo na kung sa pamamagitan ng suffocation. Imposible. Maliban na lang kung gagamit ka ng mga ninja technique katulad na lang ng mga nasa kwento ni Ryutaro Tsukigata. Gagamit ng ninja technique sa paggawa ng alibay? Anong ninja technique ang ginamit niya? Wala. Kahit anong basa ko, wala akong makita. Oh? Ano't napapunta kayong lahat dito? Ano bang sinasabi mo dyan? Mr. Mori, hindi ba ikaw ang nagpapunta sa amin dito? Ha? Ako nagpapunta? Hindi ako yun. Hindi ako tumawag. Oo, ako nga yung tumawag. Natural, gusto ko kayo makausap tungkol sa totoo nangyari sa pagpatay kay Kusaka. Nalaman mo na ba? Yung tungkol dun sa ninja technique? Ganon nga. Sa kasong ito, yung alibi trick and ninja technique na ginamit para magawa ang krimeng ito. Ang totoo, napakasimple ng trick na yon. Pero hindi natin yung malalaman agad. Bakit ganon? Dahil ang trick na yon, ang gumamit, hindi ang salarin. Hindi salarin ang gumamit? Kung ganun, sino? Noong narinig ko yung message sa answering machine, ang totoo parang meron akong kakaibang naramdaman. Naisip ko, kahit alam niyang hindi pa makakauwi si Master Tsukikata ng mga bandang alas 8, tumawag pa rin si Mr. Kusaka. Bakit para yatang sila dyan yung tumawag ng ganong oras? Wala naman siyang importanteng sinabi. Saturday, 8:10 p.m. Tama, ginawa niya yon para paniwalain ng lahat na nasa Taito Station siya ng 8:10 p.m. Paniwalain? Ang ibig sabihin, wala talaga siya ron? Mr. Mori, nakita ko na. Officer Takagi. Heto na yung ticket na pinahahanap ninyo. Ano? Ticket? Kinolekta yung mga ticket galing sa Vegas Station. At isa ron, may fingerprints ni Mr. Kusaka. Officer Takagi, anong oras inisyo ang ticket na yon? Oo. Bali, ito ay inisyo sa Taito Station ng 7:30 p.m.? Ano? 7:30? Hindi inisyo after 8:10 p.m.? Sabi na nga ba, binili niya ang ticket ng 7:30. At kung sumakay siya agad ng tren pagkabili ng ticket, makakarating siya ng Vegas Station ng bandang mga alas 8 nung gabing yun. Sorry, natagalan ako. Officer Chiba? May pinakisuyo rin ako kay Officer Chiba. Pinakuha ko sa kanya yung mga laman ng locker na overdue na. Teka, hindi ba kay Kusaka ang bag na yan? Sa biktima ang bag na ito? Sa kanya nga ito, tama? Oo, kanya yan. Sige, Officer Chiba, pakilagay mo na mga gamit sa mesa. Sige. Yan, salamat. Ngayon, Inspector, pakirewind mo ng konti yung tape recorder. Pagkatapos nun, saka mo i-play. Oo, sige. Mama, bilisan nyo!
Sabi ng dahan-dahan ka lang, Ken. Hindi ba yan? Iyan din yung narinig natin sa voicemail. Ganun na nga. Pagdating ni Mr. Kusaka sa Baker, ginamit niya ang nirecord niya nung tumawag siya. Ginawa niya yon para palabasin na dumating siya sa Tato Station ng 8:10 p.m. at para magamit niya yon na alibay. Alibay trick ang ninja technique na yon. Pag alam mo ang sikreto, simple lang ang trick na ito. Kung ganon, ang gumamit ng ninja technique na ito, hindi ang salarin, kundi ang mismong biktima. Pero bakit naman kailangan gawin ni Mr. Kusaka ang trick na yon? Para mapatay niya si Mr. Surahashi. Pagkatapos niya mag-iwan ng message, pumunta na siya agad sa apartment ni Mr. Surahashi. Sa tingin ko, bago siya pumunta ron, sinabi niya may pag-uusapan sila. Ang plano ni Mr. Kusaka, pag napatay niya si Mr. Surahashi, gagawa siya ng anonymous call para i-report yun sa mga pulis. Dahil doon, sa ginawa niyang yon, mas masasabi ng mga pulis ang eksaktong oras kung kailan nangyari ang krimen. Base sa alibay niya, lumalabas mula 8:10 hanggang 8:40 p.m. Nakasakay siya sa tren papuntang Baker Station. Kung ganon, hindi siya masasama sa mga suspect. Pagkatapos noon, ang kailangan na lang niyang gawin, pumunta kay Master Chokigata ng 9 p.m. Pero hindi nangyari ang lahat ng ayon sa plano. Nabaligtad siya ni Mr. Surahashi, ang taong binabalak niya sanang patayin. Nang mapatay ni Mr. Surahashi ang papatay sana sa kanya, dinala niya sa park ang bangkay ni Mr. Kusaka. Tapos noon, para magkaroon din siya ng alibay, pumunta siya sa bar na mga bandang 8:30 p.m. Nakita niyo na, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo naman, hindi ka talaga nagsinungaling sa amin. Na-realize mong may mali ang mga pulis at ginamit mo yon nang sa ganon makalusot ka sa batas. Kung ganoon, pinatay mo talaga si Kusaka. Wala akong alam dito. Hindi totoo na pumunta siya sa apartment ko. Hindi, pumunta siya ron. Kung may intensyon siyang pumatay, hindi niya dadalhin ang recorder na ginamit niyang alibay o kahit yung manuscript niya. Kaya naisip ko, malamang iniwan niya mga yon sa coin locker sa Baker Station. After 3 days, pag may naiwang mga gamit sa locker na yon, binubuksan na yon ng mga tao roon. Ngayon, ang ikatlong araw, kaya nakiusap ako kay Officer Chiba na kunin ang mga gamit doon. At yun nga ang bag ni Mr. Kusaka. Pero sir, paano nyo nalaman kung anong number nung locker niya? Yun na nga mismo ang punto. Noong nagpunta kami sa apartment, nakita ni Conan ang susi ng locker ni Mr. Kusaka. Number 0101. Kayang-kaya yung kabisaduhin kahit ang bata. Sabi mo, hindi pumunta sa bahay mo si Mr. Kusaka. Pero paano yun? Paano napunta ang susi niya ron kung hindi siya galing doon? Sa bahay ko. Pumunta nga siya sa bahay ko. Pero, Tama na yan. Saruhashi. Master. Noon pa man, takot talaga ako sa kanya. Natatakot akong agawin niya kay sa akin, Master. Natutuwa akong hinahangaan mo ako. Pero kung magiging matagumpay ka sa buhay mo o hindi, nakadepende na ang bagay na yon sa sarili mong pagsisikap. Mukhang pareho kayo ni Mr. Kusaka. Mukhang pareho ninyong nakalimutan kung ano ang pinakamahalaga.